Ala sa atin ng Diyos anak. O sige? O, pinakilala ng Diyos anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Ade, syempre, Diyos ama. Diyos ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible, sasagutin kita. Ito ang unang video ni Miss Michelle Japina na sabi niya, Ala sa atin ng Diyos anak. O sige? O, pinakilala ng Diyos anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Ade, syempre, Diyos ama. Diyos ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible, sasagutin kita. INC vlogger, critical thinking lang daw umano. Pero ang tanong, yun po ba ay aral ng INC? Ang topic po ng ating live ngayon ay isang debater, okay? Debater ng Katoliko may ibinunyag na turo sa kanyang rehilyon. So, ano po ba yung kanyang rehilyon? Siyempre po, Katoliko. Debater nga siya ng Katoliko, di ba? Ayun. Debater ng Katoliko may binunyag sa kanyang rehilyon. Kilala niyo po ba to, guys? Ayan. Pa-comment naman po, ayan. Ito ang unang video niya, mga kapatid. Unang video niya na di pa natin nasagot. At nang sinagot na natin dahil para yatang di niya napansin na ginamit pa niyang talata na Diyos anak na hindi naman yun paniniwala ng INC na kung Diyos anak, may Diyos ama. Ang konklusyon ba, si Kristo hindi na Diyos? Ang offer niya, Wala ko inuurungan. Kahit sino pa. Kilala niyo ako, wala ko inuurungan. Nag-aaksaya ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Mga yun, magkaano daw ang kailangan ko. So, pagpatuloy natin, unang video ito na di pa natin nasagot kay Miss Michelle Japina sa banat niya. Lilinawin natin na ang ating channel, sinagot lang natin ang mga issue na ibinato ng INC. Pero, abay, binaliktad nila mga kapatid dahil tayo daw ang numero unong umaatake sa kanila. Inihayag natin ang mga iba't ibang aklat na ginagamit nila at ito'y ipagpatuloy natin. Samahan niyo. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Sandali muna. May mga katanungan din dito. Nag-comment. Welcome. May mga nag-comment dito. Bons Mars. Kailan? Opo. Nagsimba po Catholic Church. Totoong simbahan Katoliko. Papa Jesus founded Catholic Church. Bro, yan ang tanong. Totoo, Joseph Smith, sabi ng Mormon, salamat. Joseph Smith, founder nila yan. Kinikilala nilang propeta. Walang pagkakaiba ni Muhammad, founder ng Islam, kilalang propeta. Walang pagkakaiba ni Ellen Goldwhite, founder ng Seventh-day Adventist, kinikilalang propeta. Si Felix Manalo, founder ng INC, kinikilalang anghel. Si Kibuloy naman, founder ng siktang nasa Davao, kinikilalang appointed son of God. Okay? Si T.D. Pineda, si Vince Mars Aquilan,
Bro, ang tanong, totoo, GILED, Villanueva, yan ang totoong GIL. Salamat po. Born again sila. Born again. Sa mga kapatid natin na labas sa simbahang Katoliko, tayo lamang sa simbahang Katoliko ang may mga sakramento. Tayo lamang sa simbahang Katoliko ang merong real presence of our Lord Jesus Christ. Wala yan sa ibang sekta. So, ibig sabihin, pag Sunday, wala silang Kristo, kundi Bible study lang ang sa kanila. No? Bible study lang. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Sa lahat ng mga sumusubaybay, good evening, Bro Wendell, watching from Camarines Sur. Oy, congratulations, Diocese sa Pagadian. No, ang aming Archbishop dito ang administrator at palaging inulit-ulit sa misa namin na sana'y meron ng bagong obispo ang Diocese ng Pagadian at Ipil. Hintay na lang kayo sa Ipil. Malapit nang sa Ipil. Sa Diocese of Pagadian, congratulations sa inyo. Isang pari galing sa Diocese of Dait ang itinuturong bagong bishop, Reverend Father Ronald Anthony Timoner, ang bagong bishop diyan sa Diocese of Pagadian. Congratulations! So, sa lahat nating mga kapatid. Yan, okay. Di natin patatagalin dahil pasok tayo sa punto por punto mamaya. Bahagi lang muna, Nagreklamo talaga si Miss Michelle, bakit bahagi lang umano? At ayaw na niya akong sasagutin, kaya may offer siya, magkaano ba talaga umano ang kailangan ko. Ito ang unang video niya. Ang topic po ng ating live ngayon ay isang debater, okay? Debater ng Katoliko may ibinunyag na turo sa kanyang rehilyon. Dito nanawagan siya na sagutin mo ako. Sagutin mo ako. Yun ang sabi niya. Kahit di daw umano siya magaling sa Bible, pero dito pa lang sa sinabi niya na naiipit dito ang INC. Bakit? Imagine, ito ang pahayag niya. Ala sa atin ng Diyos anak. O say? Pinakilala ng Diyos Anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos Anak? Siyempre, Diyos Ama. Diyos Ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible, sasagutin kita. So kung critical thinking talaga ang sinabi niya, una, nilaglag mo ang INC kaugnay diyan. Dahil kahit sa Pasugo, Magazine, at sa programa ng mga ministro ninyo sa radio at television, paulit-ulit kasing marinig na may mabasa sa Biblia na anak ng Diyos. Ngunit walang mabasa na Diyos anak. Pero may Biblia na itong Bible na binasa natin, palagi ding ginamit ng mga ministro at binasa din dito ni Miss Michelle pagkatapos may critical thinking siya. Ito ang sabi niya. Ala sa atin ng Diyos anak. O say? Pinakilala ng Diyos Anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos Anak? Siyempre, Diyos Ama. Diyos Ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible, sasagutin kita. So, yun. Dito siya nainis, bakit umano inulit-ulit pa, parang plakang sira. Ang punto dito, sa critical thinking,
Aral ba ng INC na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos anak? Di po ba? Hindi. Oo. Pero kung sa binasa mo, Diyos anak, edi inaamin mo na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Taliwas yan sa aral ng Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. So, ano po ba yung kanyang relihiyon? Siyempre po, Katoliko. Debater nga siya ng Katoliko, di ba? Ayun. Debater ng Katoliko, may binunyag sa kanyang relihiyon. Kilala niyo po ba to, guys? Ayan. Pa-comment naman po, ayan. Kailangan pa ba akong mag-comment? I-comment naman po. Ayan, mawalang galang na po sa kay brother po. Ito po yung reaction video lamang. Wala po. Sige, mag-react din tayo sa reaction video mo, ha? Okay, dahil ito ang unang video na nanawagan ka, kung maaari, sagutin kita. Personalan. Dito lang po tayo Wala namang personalan. Wala talagang personalan. sa topic. At disclaimer din po sa aking mga mahal na manonood at mga solid supporters. Ang ating pong paksa ngayon ay topic lamang po ito at ito din po ang hangarin ko din po dito bilang tayo yung mga tao na merong pinaniniwalaan sa puso natin na Panginoon Diyos. Ayan, sino man po ang Diyos nyo sa puso nyo, si Kristo man o may isa pang Diyos, yan po ay aking nire-respect. Ilan ba ang Diyos? Ang maling unawa kasi ng Islam at Iglesia ni Cristo na Tatag ni Felix Manalo, pag Trinity, tatlong Diyos. Mali po yan. First, John chapter 5, verses 6 up to 7, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Di ba napakalinaw? These three are one. Hindi po sinabi, these three are three. Okay, tuloy natin. Respeto o ginagalang. Ano man po ang pananaw natin sa ating relihiyon at sa pananampalataya ng bawat isa, yan po ay aking iginagalang again. Okay, paulit-ulit man po, lagi ko po sinasabi sa aking live, irespeto po natin ang bawat isa. Ano man po ang ating relihiyon, dito lamang po tayo sa topic, kung saan ako ay bilang isang vlogger at reactionist ay sasagutin ko lamang po ang madidinig ko at kung ano man ang mararamdaman ko, maisip kong opinion sa nadinig ko at naramdaman sa sasabihin ng aking re-reactionan ay yun lamang po ang ating topic at focus. Pwede, yun po. Malinaw po, ano? No, sige. Yun din ang re-reactionan ko. Ayan. Alam ko naman po na nagkakautal-utal ako at hindi malinaw, pero Ay, kaya mo yan. yun po. Sana po maging malinaw sa inyo. Disclaimer, ito po ay hindi Pero sana ang ituro mo, yung turo ng INC talaga na kinaaniban mo kung ikaw ay handog na INC. Una, hindi itinuturo ng INC na ang Panginoong Hesus ay Diyos anak. Siya'y tao sa likas na kalagayan, hindi Diyos. ipag-atake sa kahit anumang relihiyon at lalong-lalo na po sa aking mga mahal na supporters, viewers, at mga masugid na So, mga viewers niya, lalo na sa mga Katoliko, mga tagasunod, hindi kayo inaatake niya, huwag niyo siyang iwanan, ha? tagapanood at mga kapatid, magkaisa po tayo, huwag po tayo mag-aaway-away at topic lamang po ito. Topic lamang ito, hindi naman tayo nakipag-away. No, topic lang ito. At ang problema lang ay pinipersonal nila sa sasagutan na. Ayan, watching from USA, Tony. Kaya nga sinabing magkaano daw ang kailangan ko. Ayan. So ngayon, mga kaibigan, again, ang topic po natin, mawalang galang na po sa mga mahal nating Iglesia Katolika na nanonood po sa atin. Again, Talagang mahal ba ninyo ang Iglesia Katolika? But, pati pare ng ibang sikta, pinakilala ninyong Roman Catholic. Di po ba fake news yan? Sino ba ang ama ng kasinungalingan sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44? Sa susunod, tatalakayin natin yan. Ito muna ang bahagi. Mahaba ito na video, pero bahagi muna natin, itong bahagi muna, simula niya na video,
ang sasagutin natin, ha? Ano man po ang relihiyon natin, disclaimer, wala po akong intensyon na kung ano pa mang masama. Topic lamang po ito bilang Wala siyang intensyon kung ano, ang masama raw, wala siyang intensyon. Topic lang ito, pero nagtaka tayo, bakit umabot siya nito? wala ko inuurungan, kahit sino pa. Kilala niyo ako, wala ko inuurungan, nag-aaksaya ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Di po ba may bahid pamimersonal na? Magkaano daw kailangan ko? Okay, tuloy natin siya. Ang manunood po, at sabihin po natin na isang INC, at lagi nilang inaatake ang INC, sinisiraan. So, again, sabi ko nga po, sa atin naman po, nasa atin po ang desisyon kung saan tayo maniniwala at papanig na rin. Una, sinabi nila na ang INC daw ang laging sinisiraan. Mali. Kung ikaw ay handog na INC, alam mo na may mga aklat referensya ang INC. Ano yung aklat ng mga referensya? Yung mga referensya na yon ay mga aklat yun na Katoliko na ginagamit nila sa pag-chap-chap. Katoliko talaga ang pinag-chichismis nila. Kaya natural na lamang na sagutin natin itong pamamutol nila ng mga aklat at nakita nyo pa yung ibang mga aklat na sumobra, yung lumagpas pa ang pahina at ipinakita nila sa TV na wala naman sa original, yun ang mahirap talaga ipaliwanag. At yung aklat pa na binasa ni Ramel Farba na ipinakita ko sa inyo mga kapatid, na minagic niya ang pagbasa, dapat mag-ingat tayo niyan. Okay. Huwag naman kayong magalit. Siguro, pag mabuking, talagang galit ang resulta. Tuloy natin. Yun, at tayo din naman po ang magdadala niyan pagdating ng paghuhukom, ano? Ayan, Ka-Fine, shoutout po! Ayan, good evening, watching from lokal ng Paco, Manila. Mega love shoutout po, Kanora. Pakishare naman po ang ating live. So, ayan. Tatalakayin po natin dahil po dito ay dinibate po niya, ano, o nireactionan po niya ang ating kapatid na vlogger na si Munting Kaalaman. Ayan, shoutout po kay Bro Munting Kaalaman. Sa INC ito, si Munting Kaalaman, tinanggal niya yung video niya, yung sagutan namin. Iwan ko bakit tinanggal niya yung video. At yun namang isa na tinig ng karunungan, buong channel, video niya, tinanggal talaga niya. Eto, kay Miss Jafina, naiinis siya dahil ba't kumuha lang ako ng part ng video umano niya, hindi yung buong video ang pinarinig ko. Di po ba ganon din ang ginawa mo? Kung pinakita mo yung video ko at nag-comment ka. Kaya nga, yung komento mo ay pinarinig ko, inilabas ko din at nag-react ako. Okay, tuloy tayo. Ayan. So, dinibati po niya or niribat niya si Munting Kaalaman. At ako naman po, ano, sa mga kapatid natin, for your information, dahil ito na nga yung naumpisahan kong content at nagtatanggol tayo sa ating kahalalan, ay naghanap ako ng mga, sino pa ba ang mga tumira at mga patulong. So, yun, binaliktad talaga nila, no? Na ang Katoliko, ang mga CFD, ang tumitira sa kanila. Sinagot lang natin ang matagal na nilang tira. Dahil matagal na ding, paulit-ulit na kasi iyang mga isyo nila na nagkasulat sa mga Pasugop Magazine, sa kanilang programa. At nang sinagot na yan, punto por punto, yan, mang-uusig na daw sa kanila. Okay.
na naninira po sa ating pananampalataya. Nang ninira sa kanilang pananampalataya. Pag sinagot, tagapanira na sa kanilang pananampalataya. Bakit? Booking ba sila sa ginamit ni Sinita na tampered the Bible? Booking ba sila sa aklat na lumagpas ang pahina sa naturang aklat, kumpara sa nakita nyo naman, nakita natin sa original. Nasira ba sila sa ipinakita natin na binasa ni Ramel Parba ang aklat? Pagkatapos, minadjik pala ang pagbasa. Nasira ba sila niyan? So, dito naman po kay brother, mawalang galang na po, with all due respect, okay? Ito po, again, ay reaction video lamang at kung anong masabi ko dito, tulad mo, isang vlogger ka. Oh, isang vlogger lang with all due respect daw. Pero, yun, nagulat tayo dahil pinipersonal na ito. Wala ko inuurungan, kahit sino pa. Kilala niyo ako, wala ko inuurungan, nag-aaksaya ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Yun. Magkaano daw kailangan ko with all due respect. Then, mapapari ka man, ano man ang iyong profesyon, ako sabihin mo man na ano man ang profesyon ko, lahat tayo ay may karapatan na sumagot, okay? Na tawag dito, makipag-agrumento po ba yon? Or sumagot sa kung ano yung ating, ay na lang. Okay. Dami ko sinasabi. Disclaimer again sa mga Ay na lang. nag-comment din po sa akin. Shoutout sa inyong lahat. Doon sa nag-comment sa akin, dalawa lang naman po sila. About po sa Bilbia o Rehilyon daw po. Ayan, disclaimer po. Ako po kasi ay matagal na dito sa Japan. At ang aking pong gamit na pananalita sa araw-araw ay Japanese. Ayan, sana po'y maintindihan nyo kung bali-baligtad ang aking pagtatagalog. Okay, kaya mo yan, kaya mo yan. At minsan nga po hindi ko na masabi dahil halos nagka-amnesia na po ako dahil sa magto 20 years na po ako dito sa Japan. Ayan. Kayo man po ang gumamit ng salita ng ibang bansa araw-araw ay pagtanong nyo po sa iba, talaga makakalimutan nyo po yung ating sariling sariling salita. Kahit gusto man nating huwag, pero nakakakalimot po talaga. So, ayan, umpisahan na po natin. Ito po ang paksa natin ngayon ay about po sa kulto, okay? Ang pinagtatalunan po nila ay about sa kulto. At bakit ba nandiyan sa thumbnail natin na etong si brother ay merong ibinunyag sa kanyang sariling rehilyon o religious na lang, religious. Sama na, oy. English na lang natin religious, okay? Sa religious, okay? Hindi, iba ang religious, iba ang religion. No? Religious, iba yon, iba din ang religion. Relihiyon. Ayun, tama. Tama ba guys? Relihiyon? O yung big. Ito, bahagi lamang ito, mga kapatid. Mahaba ito. May nabasa ko dito. Wali Pampusa. Ano ma problema mo sa INC? Bakit ka ba nakikialam sa INC? Sabi ni INC ka ba, Wali Pampusa? Una, wala naman akong problema. Kundi, ang problema lang sa INC mismo, na-booking sila. Bakit na-booking sila? Nalaman, alam nyo, di po ba ang INC naglabas na pari daw ng Katoliko? Pari daw ng Katoliko. Na-convert, Roman Catholic. Pagkatapos, ipakita natin di pala, Catholic. Ito. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Dating paring Katoliko 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish. Okay, ang Epiphany Parish
naglabas na ng opisyal na pahayag na hindi ito pare ng simbahang Katoliko Romano. Camarin, Caloocan City, si Florito Martinez. Oh, so dito nakita ninyo nang sinabi niyang pare daw ay lay minister ang ipinakita. Oh, 14 na oh, taong lay minister. Lay minister, hindi pare. naging pari at nagsilbing parish priest ng Oh, parish priest ba ang anong tawag niya, 'di ba? Fake news niyan. Oh. Pagkatapos malaking problema talaga 'yan. Yung magpakalat ng fake news, malaking problema 'yan. Okay, tuloy natin. Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City, si Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari, mahigit 1 dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun sa Mindanao. Tapos ako kinuha niya, inakay bilang apo. Dahil ako na yung kahulihan, wala na talaga sa angkan namin, wala na, ako lang. Tapos pinasok ako doon sa Davao, sa seminaryo. Tapos 2010 ako na ordinahan bilang pare. July 21, Oh, so naordinahan siya bilang pare pero hindi sa Roman Catholic. Pare siya sa tinatawag na Rizal Incorporated ba yon? Sa Surigao, mga kapatid. Hindi Roman Catholic. itong nakaraang taon, iniwan niya ang pagkapari at nagpasyang magsuri sa Iglesia ni Cristo. Unang nakapukaw ng kanyang interes ang mga pag-awit sa panahon ng mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo at ang pagbabasa ng Pasugo God's Message Magazine. May mga pagsamba ng mga kabataan, parang nagugustuhan ko yung sabi ko, ang ganda naman ng na yan. Tapos nakikinig ako habang gumagawa kami, pinapakinggan ko yung mga kabataan. Ang ganda ng sabi ko, gusto ko yan. So, pinakilala nila na pare ng parokya ng simbahang Romano Katoliko, hindi totoo, mga kapatid. Naglabas na ng opisyal na pahayag. Ito din, si Clifford Garcia, pinakilala din nila na pare. Siya si Ginoong Clifford Garcia, nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. I'm ex-Reverend Father Clifford D. Garcia. I took up my studies at San Carlos Seminary, my formation, and I'm a graduate of AB Psychology at Perpetual, and I'm a missionary priest, Roman Catholic. Oh, Roman Catholic pa. Grabe talaga, no? Roman Catholic pa. Oh. Sandali, ano yan? 2 account niyang nagkunwaring pare, wala man rin reply sa chat. Okay. Roman Catholic daw siya. And then I have studied both since I took up my theological at Don Bosco, and then Oriental Orthodoxy. I have been there. Yung kanilang theological. So, kinumbine ko sila. Inihayag niya ang kanyang damdamin nang itanong namin ang dahilan kung bakit siya nagpasyang tumalikod sa dating paniniwala. I found the truth. I mean, pagod na ako sa kasinungalingan Oh, pagod na daw siya sa kasinungalingan kaya yumakap sa Iglesia ni Cristo. Tingnan natin yung yung dogma of purgatory. Wala na Oh, imagine, kung totoong paring Katoliko Romano ito, sinabi pa, dugmang purgatory, wala na daw. Ano, nag-expire? Imagine, pero, tuloy muna natin. So, nung palang sinabi na ni Pope na Ni Pope, pinalitaw pa sa interview ito na may Santo Papa sila. Pagkatapos, nawala na daw ang dogma o purgatory. stupidity to proclaim that dogma of purgatory. Sino kaya na Papa ang sinabi niya dito na wala na ang dogma ng purgatory?
because there's none in the Bible. Yun yung pinakamahirap. Actually, inaano na nga namin yun eh. Ilalagpasan namin. Dito, makita ninyo, may katabi siya. Na yung katabi niya, yon ang napaulat na bishop na nahuli. Paggamit ng shabu ng isa raw nagpapakilalang pare sa Cavite. Palusot niya, nagre-research lang siya para makatulong sa mga drug addict. Pero agad nilinaw ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na hindi pare ng simbahang Katolika ang suspect. Umaksyon si Justin Punsalan. Kita sa surveillance video habang bumabatak ng shabu ang lalaking ito sa bahay na ginawang drug den sa Barangay Alima, Bacoor, Cavite nitong Huwebes ng hapon. Noong una, tinutulungan pa siya ng isang lalaki pero sa sumunod na kuha, siya na mismo ang nagsindi sa hawak na drug paraphernalia. Obispo daw ito, ha? Or police at hinuli si Richard Alcantara na isa umunong obispo ng Sacred Order of Saint Michael. Na-recover sa kanila ng kanyang kasama na si Perlito Alibay ang 3,400 pesos na halaga ng shabu at mga drug paraphernalia. Matagal na raw binabantayan ng mga pulis ang kilos ni Alcantara na aktibo pa raw sa pagseserbisyo. In fact, mga 3 months na natin yung binabalidate kasi nga kakaiba naman kasi bishop nga. So nagkaroon tayo ng surveillance dyan, nakuhanan din natin doon sa simbahan, which is nagmamas din po talaga siya. Hindi naman itinanggi ni Alcantara ang paggamit ng shabu, pero palusot niya, paraan niya ito para makalapit at matulungan ang mga nalulong sa iligal na droga. The Dogmang Purgatory. Kasi ako nung una, niresearch ko lang po yun. Yun po yung ginawa ko nun. Paraan daw niya para matulungan yung nalulong sa drugs, no? Imagine, dugma o purgatory, wala na daw, tinanggal na daw ng papa. Sino kaya na papa? Celibacy. Pati celibacy. Aba, pwede na pala mag-asawa. Dahil pati celibacy, tinanggal na din. Masaya. Masaya daw siya. Kumbaga, natapos ito yung pagkukunwari ko. Isa lamang siya sa mga dumalo sa isinagawang linya. Ayan, isa lang yan. Dalawa na sila, no, na pinakilala. Ito din, si Christopher Rio, pinakilala din nilang pare. Ang isang dating pare sa Iglesia Katolika, si kapatid na Christopher Yu. Narito po ang interview namin sa kanya. Sa natutunan kong aral, siniyasat kong maigi ang mga doktrina, kaya ako naging kapatid sa Iglesia ni Cristo. Dahil bilang isang pari ay tinanggap kong tungkulin na ipalaganap ang aral na natutunan ko sa simbahang Katoliko. I'm ex-Reverend Father Clifford D. Garcia. I took up my studies at San Carlos Seminary, my formation, and I'm a graduate of AB Psychology. So ilan lang yan sa mga pari daw. Pero alam nyo, itong si Christopher Rio, hindi yan Roman Catholic. Pari siya sa sikta ni Teruel. Ito bagi sa interview. Ako po si kapatid na Christopher Yu. Nakatala po sa lokal ng Panghulo, Metro Manila North. Dating paring Katoliko. Ako po ay naging pari. Paring Katoliko, at dito binanatan nila ang mga imahe ng mga santo Katoliko, no? Binanatan nila, napakilalang paring Katoliko, pero kaanib siya kay Mr. Teruel. Ito ang sa Apostolic Catholic Church na tatag lamang dito sa Pilipinas. Ng National Statistic Office taong 2003 nang ako po ay kumuha ng lisensya to solemnize marriage bilang isang lehitimong pari, at nagkakasal po ako sa ilalim ng simbahang Apostolic Catholic Church. So yan, Apostolic Catholic Church. Sino nagtatag ng Apostolic Catholic Church? Sige i-search natin. Sandali, para makita ninyo. Who is the founder of the Catholic
Tapos, okay, who is the founder of the Catholic Apostolic Church? Ito. Ito. Ito, sandali, pakita natin sa inyo. Mas mabuti na makita din ninyo. Ito. Search natin. Sino ba founder ng Catholic Apostolic Church? Pakita natin na Roman Catholic ba yan? Puntahan natin Wikipedia. Ito, Wikipedia. Tingnan nyo sa Wikipedia. Apostolic Catholic Church. Apostolikong Katolikong Simbahan. Simbahang Katoliko Apostolika. Ito, Iglesia Católica Apostolica is an independent Catholic denomination established. Kailan na itatag? 1992 by John Florentin Teruel. The ECC has its origin as an Catholic organization founded in 1970 by Hermosa, in Hermosa, Bataan. Yan ang kasaysayan ng kanilang the history. The Apostolic Catholic Church started as an mainstream Catholic lay organization. Nagsimula Catholic lay organization that was founded in Hermosa, Bataan in the early 1970 by Maria Virginia Leonson de Teruel. In 1991, the organization schismed with the Roman Catholic Church. Humihiwalay sa Roman Catholic Church due to varying issues. It formally separated itself from the Roman Catholic Church. So hindi ito mga Katoliko Romano. Pero ang pakilala nila at ang tira nila dito ay Katoliko. Member po ng National Council of Churches. So National Council Churches of the Philippines, Protestante yan. Nagpamembro sila sa National Council of Churches in the Philippines. Hindi yan Roman Catholic. Yan. Itinuwid lang natin ang mali. So huwag kayong magalit. Pero talagang maramdaman ninyo ang galit kung ma-booking kayo, masaktan kayo. Pero sana tiisin lang ninyo dahil walang pagkakaiba yan sa sugat daw na gamutin ng napaka-epektibong gamot. Maramdaman mo talaga ang hapdi. Pero sa likod yan ay ang kagalingan. So, yun lang ang bahagi na sasagutin natin. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.